Pinakamalakas na hari. Credit to the author. 1481-86. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Isang malabo at malakas na eye intent ang lumabas sa mga mata ng Heaven Lord. Isang eye bloodline. Nagulat si Francis. Ang dalawang divine emissaries sa secret chamber ay labis na nasa sabik. Hindi pa nila nakitang umatake ang Heaven Lord. Nabalitaan na ang Heaven Lord ay naabot na ang tuktok ng Third Heaven, na kung saan ay ang God King level. Nakarinig pa sila ng mga chismis na ang Heaven Lord ay mas malakas kaysa sa ordinaryong God Kings, kahit na lumalapit sa God level. Siyempre, sabi-sabi lang ito. Ngayong nakikita na nila ito ng sarili nilang mga mata, paanong hindi sila mabalisa? Bees. Naging madilim ang mga mata ng Heaven Lord, mga kalaliman ng kamatayan kung saan ang isang sulyap lamang ay mapupuno ang isa ng walang katapusang takot. Ang mata ng kamatayan. Nagulat si Francis. Ang Eye of Death na ginamit ng Heaven Lord ay ang pinakamalakas na Eye of Death na naramdaman ni Francis. Kung hindi niya alam na ang Heaven Lord ay miyembro ng Heaven's Legacy Race, kukunin na sana niya ang Heaven Lord bilang Death God Eye. Ang 8 dakilang mata ng Diyos na lumitaw pagkatapos ng sinaunang panahon ay nasa antas ng Diyos. Ang mga Diyos ay ang pinakamalakas na pag-iral sa fan universe, at walang sino man ang makakapatay sa kanila at makakaagaw ng kanilang mga mata. Ngunit kung ito ay hindi isang God Eye, kung gayon ito ay dapat na nasa antas ng quasi-God Eye. Ang mga eye bloodlines ay mayroon ding kanilang mga katangian. Ang mata ng kamatayan ay naglalaman ng enerhiya ng pinagmulan ng kamatayan. Kapag naunawaan mo ang kapangyarihang ito at ang ascension nito, maaari mong tunay na maipakita ang kapangyarihan ng kamatayan, mahinahong sabi ng Heaven Lord. Gayunpaman, sa sandaling ito, ang kanyang aura at kilos ay dumaan sa isang napakalaking pagbabago. Ngayon, mayroon siyang itim na buhok ng isang diablo na parang madilim na kalangitan habang kakaiba itong sumasayaw sa hangin. Ang kanyang buong katawan ay biglang nawala ng buhay at nagpakita ng malamig at alien. Siya ay ganap na pinagsama sa mata ng kamatayan, naging isang kinatawan para sa kamatayan mismo. Ang kamatayan at buhay ay maaaring magkakontra sa isa't isa, ngunit sa dulo ng kamatayan ay muling pagsilang, at sa dulo ng buhay ay kamatayan. Ang dalawa ay masalimuot na konektado. Habang ang Heaven Lord ay patuloy na nagsasalita, ang kanyang Eye of Death ay mabangis na tumulo. Buzz. Bees. Ang matinding enerhiya ng batas ng kamatayan ay nagmula sa kanyang mata, ngunit pinanatili ito ng Heaven Lord sa ilalim ng ganap na kontrol upang hindi ito makaapekto sa anupaman. Nang ang Heaven Lord's Eyes of Death ay nakabuo ng enerhiya sa isang tiyak na punto, sila ay biglang naging malabong berdeng mga bituin. Sa isang iglap, naging dark green ang kanyang mga mata. Si Francis ay namangha. Ang Heaven Lord ay punong-puno na ngayon ng dalisay na sigla, isang buhay na enerhiya na hinahangad ng lahat ng buhay. Ang Heaven Lord ay kumuha din ng isang magiliw na aura, na para bang siya ay bumangon mula sa kalikasan na parang siya ay isang kagalang-galang na puno sa loob ng isang sinaunang kagubatan. Ang mata ng buhay. Nagulat si Francis. Ang mata ng kamatayan mula sa isang sandali lamang ang nakalipas ay agad na nagbago sa mata ng buhay. Bukod dito, ang Heaven Lord ay may masusing pag-unawa sa dalawang mata na ito. Ang paglitaw ng buhay ay hindi mahahalata na sinamahan ng daloy ng destiny. Ngumiti ang Heaven Lord. Ilang sandali pa, ang kanyang mata ng buhay ay naging mata ng tadhana. Sa sandaling ito, siya ay tulad ng isang pantas na alam ang lahat ng mga lihim ng mundo, isang ethereal at hindi mahahawak ang pag-iral. Ito. Ano? Matapos ang isang spell of shock, si Francis ay naging solemna. Hindi pa siya nakakita ng ganito dati, kung saan ang isang tao ay maaaring magkaroon ng napakaraming eye bloodlines at gamitin ang mga ito ayon sa gusto niya. Sa normal na mga pangyayari, kung may dalawang bloodline na lumabas sa katawan ng isang tao, sila ay maglalamon sa isa't isa o magsasama. Bilang karagdagan, ang Heaven Lord ay nagpakita na ng 3 sa 8 Great God Eyes. Hindi mapigilan ni Francis na mag-isip na maaaring taglay niya ang lahat ng 8 bloodline ng God Eye. Mahirap isipin kung gaano kalakas ang isang tao kung magagawa nilang tipunin ang lahat ng 8 linya ng dugo sa isang katawan.
Ano lang ang dahilan niya kung bakit niya gusto ang Ninth God Eye ko? Biglang naisip ni Francis ang isang bagay na nagpatigil sa kanya. Naalala niya ang mga alamat ng Ancestral Eye. Nabalitaan na, kapag ang 8 Great God Eyes ay pinagsama-sama, maaari silang magpatawag ng isang Supreme Ancestral Eye. Siyempre, ito ay isang alamat lamang na imposibleng ma-verify. Kinakailangan ng alamat na ang lahat ng 8 Great God Eyes ay pagsamasamahin, hindi ang mga bloodline ng kanilang mga inapo. Gayunpaman, dahil isa rin itong alamat, imposibleng sabihing hindi rin ito totoo. Nakita ni Francis na imposibleng mahulaan kung ano ang layunin ng Heaven Lord. Sa likod ng Heaven Lord, ang dalawang Divine Emissaries ay natigilan. Ang Divine Emissary na hindi being ay mayroon ding God ay descendant bloodline, ngunit mas mababa siya pagdating sa aktwal na pagkontrol dito. Mayroon pa akong ibang mga bagay na dapat asikasuhin. Kayong dalawa, patuloy na manatili dito at hintayin ang sagot ni Francis. Pagkasabi nito, umalis ang Heaven Lord. Sa ibang lugar, sa isang lihim na base. Iyong kamahalan Heaven Lord, nakasagot na ba ang junior na iyon? Tanong ng tagapagtanggol. Isang taon na ngayon ang lumipas. Wala siyang intensyon na kusang loob na ibigay ang ikasyam na mata ng Diyos, diretsyong sagot ng Heaven Lord. Ito ang conclusion na nakuha niya mula sa pag-uugali ni Francis kamakailan at ang kanyang ekspresyon mula sa pagbisita ngayon. Kung gayon bakit tayo? Nagdilim ang ekspresyon ng tagapagtanggol. Walang nagmamadali. Ang mga mapagkukunang ito ay wala sa atin, at ang taong ito ay napakatalino. Wala akong gaanong pagnanais na patayin siya. Pinutol ng Panginoong Langit ang tagapagtanggol. Oo. Hindi na sinabi ng tagapagtanggol. Sa ngayon, nakikita na ng Heaven Lord na hindi susunod si Francis. Gayunpaman, si Francis ay may talento. Walang pakialam ang Heaven Lord sa sadyang pang-aasar ni Francis. Ang tagapagtanggol ay nakadama ng taos-pusong paghanga sa pangitain ng Panginoong Langit. Pagkaalis ng Heaven Lord, ipinagpatuloy ni Francis ang kanyang pag-iisa, pinag-aaralan ang kanyang eye bloodline. Nakakuha siya ng maraming inspirasyon mula sa Heaven Lord. Pangarap. Ginamit ni Francis ang origin energy ng kanyang Dream God Eye. Sa isang iglap, ang mundong nasa harapan niya ay naging isang nakasisilaw at parang panaginip na paraiso. Napansin din ito ng dalawang Divine Emissaries. Sa sandaling ito, ang kanilang mga katawan ay nakaramdam ng hindi komportable sa buong katawan, at sila ay nakaramdam ng hindi maipaliwanag na pagkabalisa. Ilang beses ginamit ni Francis ang dreamification. Sa huling pagkakataon, naramdaman ng dalawang Divine Emissaries na parang biglang nanghina ang kanilang mga kaluluwa at banal na katawan ng walang dahilan. Sa loob ng space-time robe, lalong lumakas ang kakayahan sa dreamification. Binuksan ni Francis ang kanyang mga mata at ngumiti. Sa totoo lang, nadagdagan lang ni Francis ang kanyang pangunawa kung paano gamitin ang Dream God Eye, ngunit iyon lamang ang nagpapataas ng kapangyarihan ng kanyang Dream Eye Bloodline Techniques. Sa lihim na base, ang Heaven Lord at ang Protector ay nakatingin sa mga imahe sa screen sa harap nila. Ito ba ang kapangyarihan ng Ninth God Eye? Ang tagapagtanggol ay ganap na nakatutok. Kasabay nito, nakatanggap siya ng mensahe mula sa dalawang Divine Emissaries na naglalarawan sa iba't ibang kakaibang nararamdaman nila. Ang mga kakayahan ng Ninth God Eye ay medyo komplikado. Hindi ito katulad ng 8 Great God Eyes. Nanlalabo ang mga mata ng Heaven Lord. Ang Ninth God Eye na hindi nila sinasadyang nadatnan ay tila iba sa kanyang naisip. Sa lihim na silid. Mayroon ka bang space-type ancestral artifact fragment? Tumingin si Francis sa dalawang Divine Emissaries, isang tusong ngiti sa kanyang mukha. Ang fragment ng ancestral artifact. Halos isumpa si Beiming. Sa kabutihang palad, tiwala siya na hindi makakaalis si Francis sa lugar na ito, kaya ang fragment ng ancestral artifact na gusto niya ay ipinahiram lamang sa kanya. Pagkaraan ng 3 araw, bumalik si Beiming na may dalang puting tela na walang timbang na tila gawa sa likidong ginto. Isa itong space-type na ancestral artifact na fragment. Nang matanggap ang fragment ng space ancestral artifact, pumasok si Francis sa space-time robe upang linangin kasama nito. Pangunahing nilinang niya ang space law, na nagpa siya sa kanyang landas ng paglilinang. Bukod dito, ang espasyo at oras ay iisa.
Ang fragment ng space law na ito ay maaaring makatulong sa kanya sa paglusot sa bottleneck na kinakaharap niya sa time intent. Pagkatapos maupo, ipinalibot ni Francis ang Chaos 7 Void Origin Technique at sinimulang linangin ang space law. Pagkaraan ng 2 buwan, nakagawa siya ng makabuluhang pag-unlad sa kanyang paglilinang. Makalipas ang kalahating taon, ang time intent ni Francis, sa tulong ng mga fragment ng space and time ancestral artifact, ay umabot na sa antas ng isang batas. Ang pagdaragdag ng batas ng panahon ay nagbigay kay Francis ng higit na puwang upang sumulong sa kanyang paglilinang. Pagkaraan ng isa pang 2 buwan, nilinang ni Francis ang tuktok ng unang langit. Ngunit nangangahulugan din ito na naabot niya ang mga limitasyon ng kanyang sining. Ang karagdagang pag-unlad ay mangangailangan ng paghahanap ng bagong sining o paglikha ng sarili niyang sining. Mas gusto ni Francis na maghanap ng isang sining dahil kailangan niyang lumakas ng mabilis hanggat maaari. Ang paglikha ng kanyang sariling sining ay walang alinlangan na magtatagal ng napakahabang panahon. Ang sining para sa pangalawa at ikatlong langit ay halos imposibleng mabayaran. Ang ilan sa mga mas makapangyarihang pamana ay katumbas pa nga ng mga fragment ng ancestral artifact. Ang tanging sining na angkop para kay Francis ay marahil ang sining ng Heaven Mending Race na nilinang ni Beiming. Ang gayong makapangyarihang sining ay nasa isang buong bagong antas ng mahal. Divine Emissary Beiming, maaari mo bang ipahiram sa akin ang sining na iyong nililinang? Nagpasya si Francis na subukan at magtanong. Imposible. Nagulat si Beiming noong una, at pagkatapos ay galit siyang tumanggi. Gayunpaman, ipinadala pa rin ni Beiming ang kahilingang ito sa tagapagtanggol. Francis, maliban kung pumayag kang magtrabaho sa amin, ibigay ang Ninth God Eye at pumirma ng isang soul contract. Ang tagapagtanggol ay may medyo mabagsik na tono. Sining para sa ikalawang langit at sa itaas ay lubhang mahalaga. Ang isa ay natural na hindi basta-basta may regalo kay Francis. Bukod dito, alam niya na walang intensyon si Francis na makipagtulungan sa kanila. Pag-iisipan ko. Ibinaba ni Francis ang kanyang ulo sa pag-iisip. Ngunit sa kanyang puso, tinanggihan na niya ang ideyang ito at nagsimulang mag-isip ng iba pang mga pagpipilian. Makalipas ang ilang araw. Mayroon kang napakalaking paksayo na marahil ay may hindi mabilang na mahahalagang teksto. Gusto kong palalimin ang aking pangunawa sa Ninth God Eye. Tanong ni Francis, gamit ang pagkukunwari ng Ninth God Eye. Sundan mo ako. Inilibot ni Beiming ang kanyang mga mata kay Francis. Ang taong ito ay talagang handang kunin ang anumang posibleng kalamangan na magagamit niya. Una, ito ay mga mapagkukunan, pagkatapos ito ay isang mahalagang fragment, at ngayon, hinihiling niyang makita ang library ng Heaven's Legacy Race. Malamang na walang sacred land na maihahambing sa pag-aaral at aklata ng Heaven's Legacy Race. Mabilis na dinala si Francis sa isang napakalaking sukat ng library. Ang mga aklat dito ay inayos ayon sa uri, at sinasaklaw nila ang halos lahat ng posibleng paksa. Maaari kang umakyat sa ika-5 palapag. Nagbabala si Beiming bago umalis. Nang walang ibang salita, itinapon ni Francis ang kanyang sarili sa mga aklat na ito. Ang una niyang hinanap ay mga libro sa 8 Great God Eyes. Nagsimula siyang mag-browse sa lahat ng uri ng mga libro. Nag-inspection din siya ng ilang libro na may kaugnayan sa Heaven Mending Race. Sa Wild Ancient Era, dito nag-operate ang Heaven Mending Race. Sa Ancient Era, narito ang Heaven Mending Race. Pangunahing natututunan ni Francis kung saan nag-operate ang Heaven Mending Race at ang mga chismis at kwento ng Heaven Mending Race na lumabas sa ibang pagkakataon. Sa pamamagitan ng kanyang pag-aaral, nalaman niya ang 5 sikat na insidente na kinasasangkutan ng mga pamana ng Heaven Mending Race na natuklasan ng ibang tao. Pinagsama ito sa impormasyon kung saan nag-operate ang Heaven Mending Race noon, mabilis na pumikit si Francis sa 3 lokasyon. Ang 3 lokasyong ito ay malamang na naglalaman ng mga lihim at legacies ng Heaven Mending Race. Matapos gawin ang lahat ng ito, binasa ni Francis ang ilang bagay na interesado siya, tulad ng ancestral artifacts, ang 8 Great God Eyes, at ang Heaven's Legacy Race. Ang mga libro sa lugar na ito ay puno ng impormasyon, at si Francis ay nakakuha ng mas malalim na pag-unawa sa fan universe sa pamamagitan nila. Matapos ang pananatili ng 1 buwan sa secret library ng Heaven's Legacy Race, umalis si Francis.
Pagkatapos mag-cultivate ng ilang araw sa secret chamber, isa pang nagmungkahi si Francis na makipaglaban sa Beiming. Sa silid ng pagsasanay. Malamig na sumangot si Beiming, nag-aapoy ang kanyang mga mata sa sama ng loob, ngunit nagpaputok pa rin siya ng isang magulong bola ng banal na kapangyarihan. Chaos Origin Divine Sword. Ginamit ni Francis ang kanyang space and time laws, pati na rin ang kanyang pinakamataas na level 9 and 10s, at pinagsama ang mga ito sa pinakamataas na First Heaven Chaos Origin Divine Power na pagkatapos ay naging Chaos Origin Divine Sword. Boom! Bang! Naglaslas si Francis, at natigil ang dalawang pag-atake, pareho silang bumagsak. Ano? Nagulat si Beiming. Nagamit niya ang 70% ng kanyang lakas ngayon na naglalayong itulak pabalik si Francis. Hindi niya inaasahan na si Francis ang talagang dadalo. Napakakaunting oras na ang lumipas, ngunit ang pag-unlad na ginawa ni Francis ay parang paglukso mula sa lupa patungo sa langit. 1482. Si Beiming ay isang top-class na third heaven na may bloodline ng heaven mending race, ngunit ang kanyang divine power attack ay nablock ng isang peak first heaven junior. Ito ay lalong nagpalungkot at nagpagalit kay Beiming. Muli, tumawag si Francis, sa loob-loob ay medyo nasasabik. Ang kanyang Chaos Origin Divine Power ay natural na gumawa ng napakaraming pag-unlad dahil sa kanyang time law at sa kanyang maraming level 9 and 10s. Ngunit ito ay pangunahin dahil ang mga batas ng space at oras ay orihinal na iisa, kaya nagbigay sila ng pinakamalaking tulong sa kanyang Chaos Origin Divine Power. Boom! Ikinaway ni Beiming ang kanyang kamay, nagpakawala ng isang malawak na palad ng magulong enerhiya na sumugod kay Francis. Sa pagkakataong ito, mas seryoso siya at ginamit ang 80% ng kanyang kapangyarihan. Mamatay. Naramdaman din ni Francis na mas malakas ang pag-atake ni Beiming, kaya ginamit niya ang kanyang buong kapangyarihan para matugunan ito. Ang Chaos Origin Divine Sword ay lumaki sa laki, naging hindi kapani-pani walang makapangyarihan habang mabangis niyang iwagayway ito. Boom! Bang! Ang banal na kapangyarihan ay nasa buong lakas, ang lahat ng mga layunin at batas ay ginamit, at ang dalawang pag-atake ay kinansela ang isa't isa. Ano? Nagawa nitong harangan ulit ng batang ito. Nagdilim ang mukha ni Beiming, at mas naging seryoso siya. Sa susunod, tiyak na gagamitin niya ang kanyang buong puwersa para talunin si Francis. Ngunit ang mga sumunod na salita ni Francis ay nagpagalit sa kanya. Tapusin na natin dito. Pagkatapos sabihin ito, umalis si Francis sa silid ng pagsasanay. Nakipag-sparring siya kay Beiming para lang maunawaan kung anong antas ang naabot ng kanyang divine power. Pwede ko bang tingnan ang iba pang bahagi ng lugar na ito? Masyado akong curious na makita kung gaano kalakas ang paksayo na ito. Tanong ni Francis pagkalabas ng silid ng pagsasanay. Mabuti naman. Sumagot lang si Beiming pagkaraan ng ilang sandali. Malinaw na nagtanong lang siya sa tagapagtanggol. Sina Beiming at ang iba pang Divine Emissary ay tumabi kay Francis habang pinangunahan nila siya sa paligid ng Divine Kingdom. Ang Divine Kingdom na ito ay may tatlong malalaking lungsod ng Heaven's Legacy Race, bawat isa ay nagtipon-tipon sa isang napakalaking bundok. Si Francis ay nasa gitnang bundok. Sa kanyang paglilibot, nakita niya ang maraming miyembro na pabalik-balik, sa loob at labas ng mga gusali, lahat sila ay malinaw na abala. Magkagayunman, yumuyuko ang mga taong ito kapag dumaan ang dalawang Divine Emissaries. Sino ang taong ito? Siya ay ini-escort ng dalawang Divine Emissaries. Marahil ito ay isang mahalagang miyembro ng apelyido Yu. Nakinig si Francis sa ilan sa mga pag-uusap sa paligid niya. Yung apelyido ng Yu. May espesyal ba dito? Direktang tanong ni Francis. Ang Yuven na pinatay niya ay nagtataglay din ng apelyido na ito. Ang apelyido Yu ay ang apelyido ng ninuno ng Heaven's Legacy Race. Ito ay simbolo ng mga may pinakadalisay na Heaven's Legacy Race bloodline. Malamig na ngumuso si Beiming bago nagpaliwanag. Ang kanilang paksayon ay itinatag ng third-ranked Heaven's Legacy Race, ngunit si Francis ay walang taktika at hindi pa rin pumayag sa kahilingan ng Heaven Lord hanggang ngayon. Ganun ba? Kung gayon ang Heaven Lord ay dapat magkaroon din ng apelyido na Yu, mahinang ungol ni Francis. Hindi katakataka na sinimulan siyang panoorin ng Heaven's Legacy Race pagkatapos niyang patayin si Yovan.
Si Yoven ay talagang may kakaibang katayuan. Tama, ang Yoven na pinatay mo ay apo ng isang elder ng Heaven's Legacy race. Ang elder na ito ay patuloy na hinihingi ang iyong kamatayan. Kung hindi dahil sa Heaven Lord, matagal ka nang pinatay. Malamig ng inisyon ni Beiming. Ngunit sa totoo lang, sinusubukan niyang hikayatin si Francis na magpasakop dahil naniniwala si Beiming sa plano ng Heaven Lord. Hindi siya pinansin ni Francis at patuloy na pinagmamasdan ang kanyang paligid. Sa totoo lang, pinaplano na niya ang kanyang pag-alis. Kung tutuusin, nakakuha siya ng sapat na benepisyo mula sa lugar na ito. Kung nanatili siya ng napakatagal, maaaring may mangyari. Ginawa lamang niya ang kasalukuyang kahilingan bago umalis upang makakuha siya ng maraming impormasyon hanggat maaari. Sa pamamagitan ng banayad na pag-activate ng kanyang kaliwang mata, nakikita niya ang maraming bagay na hindi gustong makita ng mga divine emissaries. Natuklasan niya na marami sa mga gusali sa kaliwang bundok ay mga lugar kung saan tinutubuan ng mahahalagang halaman. Nakakita pa siya ng mga pambihirang halaman mula sa sinaunang panahon, halos lahat ng uri na maiisip. Siyempre, malamang na hindi niya nakikita ang pinakamahalaga at mahahalagang bagay. Siguradong nakatago ang mga iyon sa mas malihim na lugar. Tungkol naman sa tamang bundok, karamihan sa mga gusali ay may kaugnayan sa mga bloodline. Ang mga eksperto ng paksayon na ito ay lahat ay may makapangyarihang mga linya ng dugo na may inggit sa iba, ngunit lahat ito ay mga artificial na nakatanim na mga linya ng dugo. Higit pa rito, hindi maaaring sumanib sa anumang linya ng dugo ang naisin. Katulad ng karanasan ni Francis sa ibang lungsod ng Heaven's Legacy race, bago palakasin ang bloodline ng isang tao, kailangang dumaan sa assessment para makita kung aling bloodline ang angkop. Bilang karagdagan, ang mga pagkakataon na matagumpay na sumanib sa isang bloodline ay napakababa, na may pinakamasamang kaso na nagre-resulta sa kamatayan. Ang core ng Divine Kingdom ay dapat nasa gitnang bundok. Sinimulan ni Francis na maingat na siyasatin ang bundok. May bawal na lupa sa likod na hindi niya maaninag. Isang napakalakas na array domain ang inilagay sa paligid nito. Nang tumingin si Francis, naramdaman pa niyang may presensya sa loob na nagmamasid sa kanya. Malabo na nakita ni Francis ang isang figure na lumabas na isang ethereal na damit. Habang pinagmamasdan ni Francis. Room. Ang buong Divine Kingdom ay malakas na yumanig, ang Heaven Earth Yuan Chi ay umuuga at kumukurot. Whoosh! Ilang malalaking barkong pandigma ang umungol nang umalis sila sa Divine Kingdom. Anong nangyayari? Nagdilim ang tingin ni Francis nang lumingon siya para mag-obserba. Tara, babalik na tayo. Agad na tumawag si Beiming, at pagkatapos ay dinala niya si Francis pabalik sa secret chamber. Sa pagbabalik, nakita ni Francis ang maraming eksperto na umaalis sa tatlong bundok at lumilipad sa malayo. May nakatuklas ba sa lugar na ito at nagsimulang salakayin ito? Nag-isip si Francis. Mayroong 80 hanggang 70% pagkakataon na ito ang katotohanan. Marahil ito mismo ang dahilan kung bakit agad na sinamahan ni Beiming si Francis pabalik. Natakot siya na gagamitin ni Francis ang kaguluhang ito para umalis sa Divine Kingdom. Walang pagtutol si Francis at bumalik sa secret chamber. Kapag na-activate na nila ang array, umalis ang dalawang divine emissaries, isang malaking bigat sa kanilang isipan. Sa labas ng mundo, ilang daang individual ang lumutang sa ilalim ng makulimlim na kalangitan. Halos lahat ng mga taong ito ay sinaunang Diyos o Diyos Panginoon. Isa sa mga ito ay isang puting nakasuot na figure na may hawak na puting pamaypay, Blake. Kahit na mas mataas pa sa himpapawid ay isang maaliwalas na matanda na nakasuot ng puting damit na hindi nagbigay ng anumang aura. Ang matandang ito ay hindi pa nakarinig ng ganitong misteryosong paksayon, ang nakaputing nakasuot na matanda ay bumulong-bulong. Buzz! Bees! Lumitaw ang mga ripple sa kalangitan, at pagkatapos ay sumisingil ang mga itim na barkong pandigma. Pinamamahalaan ng mga automaton ang mga barkong pandigma na ito, at mayroon ding Death God Guards. Lumitaw ang ilang makapangyarihang Godlords, at isa sa kanila, isang nakaitim na elder, ay humakbang at mahinahong nagtanong, ano ang ibig sabihin ng God silang sacred land dito?
Ang nakaitim na elder na ito ay walang iba kundi ang unang divine emissary na si Francis na nakilala sa napakaitim na palasyong iyon. Gusto kong itanong sa iyo ang parehong tanong. Bakit mo inatake ang isang Diyos na Panginoon ng aking Diyos na nagtatak sa banal na lupain, kahit na tinangka mo siyang patayin? Isang third heaven God Lord ang lumabas mula sa hukbo ng Godzilang race. Nasa tabi niya si Blake. Sa kabilang banda, naging matigas ang mukha ni Beiming. Ito ang kanyang pagkakamali. Kung pinatay niya si Blake noon, hindi mangyayari ang ganoong bagay. Sa loob ng Divine Kingdom ng Heaven's Legacy Race, ang Heaven Lord at ang Protector ay lumutang sa hangin. Hindi ko akalain na makikita talaga ng mga tao ng Godzilang Sacred Land ang lugar na ito. Ang tagapagtanggol ay medyo nagulat. Kahit nahayaan ng Beiming na makatakas ang isang isda, ang mga tao ng Godzilang Sacred Land ay hindi dapat mahanap ang kanilang pinagtataguan. Ito ay nagpapakita ng mga palatandaan ng kanilang gawaing kamay. Ang malalim na mga mata ng Heaven Lord ay hindi nababagabag, at tila nag-aalala siya. Kaya iyon ang nangyari. Tumango ang tagapagtanggol at hindi na nagsalita pa. Ang Heaven's Legacy Race ay hindi ganoon kapayapa sa loob. Para sa hindi niya unang napansin ay nangangahulugan na si Chanwo ay dapat na personal na kumilos. Dapat pumunta ka. Takutin sila at pagkatapos ay ilipat ang banal na kaharian, mahinahong sabi ng Heaven Lord, at pagkatapos ay bumalik siya. Ang tagapagtanggol ay mabilis na umalis sa banal na kaharian ng Heaven's Legacy Race. Sa lihim na silid. Oras na para umalis. Bahagyang ngumiti si Francis. Sa sandaling ito, ang mga nakakabinging pagsabog ay nagmula sa labas, na gumugulo sa espasyo at oras. Parang may laban talaga. Ang nanginginig sa langit na mga pulso ng enerhiya ay napabuntong hininga si Francis sa pagtataka. Kailangang mayroong kahit Third Heaven God Lords na nakikibahagi sa labanang ito, marahil kahit na ang God Kings. Ngunit ang banal na kaharian na ito ay hindi nagpapakita ng mga palatandaan ng pagsira. Mula dito, makikita ng isa kung gaano katibay ang core ng Divine Kingdom. Haha, lumaban ka. Aalis na ako. Tumawa si Francis habang naka-cross-legged sa sahig. Sinabi ni Beiming na kahit isang God King na may kasanayan sa isang space law ay hindi makaalis sa dimensyong ito. Gayunpaman, tiwala si Francis na ang kanyang thought teleportation ay walang kinalaman sa anumang mga space laws. Pagkatapos ng lahat, naglakbay siya mula sa Continent Zone hanggang sa Ancient Desolate Realm of Gods. Kukunin ko itong Space Ancestral Artifact Fragment bilang regalo. Hindi pa rin na ibabalik ni Francis ang hiniram niyang piraso ng Space Ancestral Artifact. Sa ipinagbabawal na lupa, nakita ng Heaven Lord ang ginagawa ni Francis. Nang makita niya si Francis na naka-cross-legged sa lupa, kinuha niya si Francis para mag-cultivate at hindi niya pinansin. Kailangan pa rin niyang kontrolin ang banal na kaharian upang matiyak na walang mga tagalabas na susubok. Bukod dito, naghahanda na rin siya para ilipat ang Divine Kingdom. Boom! Bang! Bumagsak! Hindi nagtagal ang banal na kaharian ay tumigil sa pagyanig. Sa labas ng mundo, ang Godzilang Sacred Land ay nasa wholesale retreat. Ang nakaputing nakasuot na elder sa langit ay may maamong ekspresyon, na umuungol, sana ang Heaven's Legacy Race ay hindi gumawa ng parehong pagkakamali ng nakaraan. Ang kanyang kalaban ay ang Heaven's Legacy Race, at ito ang kanilang teritoryo. Ang kanyang mga pagkakataong manalo ay 0. At sa maikling sagupaan ngayon lang, siya ang mas mahina. Umalis ang lahat ng miyembro ng Godzilang Sacred Land. Ang mga miyembro ng Heaven's Legacy Race ay bumalik sa Divine Kingdom. Kasabay nito, ang banal na kaharian ay nagsimulang lumipat sa ibang lugar. Sa ipinagbabawal na lupain ng banal na kaharian. Ang iyong kagalang-galang na Heaven Lord, ang iba pang mga sacred lands, kasama ang mga Diyos, ay matututo tayo sa kalaunan. Ang tagapagtanggol ay medyo nag-aalala. Hindi mo kailangang mag-alala tungkol dyan. Habang mahinahong nagsasalita ang Heaven Lord, isang matalim na liwanag ang kumislap sa kanyang mga mata. Ang iyong kamahalan na Heaven Lord, Francis, siya ay. Tumingin ang protector sa malapit na screen at namutla. Wala na siya.
Nagdilim ang ekspresyon ng Heaven Lord, at ang buong dimensyon ay agad na naging napakabigat at mapang-api. Ang Protector ay na-freeze sa lugar sa pagkabigla. Maaaring ang Diyos na nagtatak sa sagradong lupain o isang Diyos ay lihim na kumilos. Lumingon ang mga mata ng tagapagtanggol habang siya ay nag-isip. Kahit na ang Heaven Lord ay nagbabantay, si Francis ay nawala pa rin. Ito ay masyadong walang katotohanan. At ngayon lang umatake ang Godzillang Sacred Land, kaya posibleng konektado ito sa pagkawalang ito. Ngunit kahit ang Godzillang Sacred Land ay hindi nagkaroon ng ganitong kakayahan. Kaya, ang tagapagtanggol ay nag-isip na ang isang Diyos ay lihim na namagitan. 1483. Sa Chanhe Zone, sa labas ng Burning Heaven Sea. Bees. Ang liwanag ng panaginip ay kumislap at umikot. Maya-maya, may lumabas na tao mula sa loob. Haha, ligtas na lumabas. Tumayo si Francis, gamaan ang buong katawan niya. Bagamat nakatanggap siya ng mahusay na pagtrato sa Divine Kingdom ng Heaven's Legacy Race, nasa teritoryo pa rin siya ng kaaway, at may iba't ibang hindi maarak na mga individual sa loob na nagpapabagabag kay Francis araw-araw. Kung hindi dahil sa kanyang personal na interes, matagal na niyang nilisan ang Divine Kingdom na iyon. Sa loob ng Divine Kingdom ng Heaven's Legacy Race, maaaring gumamit si Francis ng maraming mapagkukunan ng walang kondisyon. Dahil dito, halos lahat ng intents na nilinang niya ay umabot na sa peak ng level 9, at naging time low pa nga ang kanyang time intent. Pinalawak din niya ang kanyang pag-unawa sa kanyang space law at isulong ang kanyang cultivation sa pinakamataas na first heaven. Nariyan din ang pakikipag-sparring niya kay Beiming at personal na pagtuturo mula sa Heaven Lord. Ang lakas ni Francis ay tumalon ng malaki kumpara sa kung saan ito dati. Siyempre, habang pinapabuti ang kanyang sarili, hindi nakakalimutan ni Francis ang tungkol sa kanyang mga nasasakupan. Ang isang bahagi ng mga mapagkukunan na kanyang hiniling ay ibinigay sa kanyang mga subordinate at clone upang magamit. Sa panahong iyon, inilipat din ni Francis ang Black Destruction Dragon sa Dream Divine Kingdom, kung saan ito ay nagtagumpay na maging isang God Lord. Sa kanyang mga clone, si Kenzo ang may pinakamahusay na talento at gayon din ang Eye of Spacetime, kaya maayos din siyang naging God Lord. Ang ibang mga clone ay half-step God Lords pa rin. Ang lahat ng ito ay katumbas ng panganib na manatili sa teritoryo ng Heaven's Legacy Race. Malamang nagngangalit ang Heaven's Legacy Race at nasa kalagitnaan ng paghahanap sa kanya. Ito ay pinagmumula ng malaking kal-iwan para kay Francis. Swish! Nang mag-scan siya gamit ang kanyang divine sense, natuklasan ni Francis na marami pang eksperto sa paligid ng Burning Heaven Sea kaysa karaniwan. Matapos lumitaw ang isang Third Heaven God Lord at isang malaking labanan ang naganap, idinagdag na ang katotohanan na ang fragment ng ancestral artifact ay naalis, ang apoy ng ipinagbabawal na lugar na ito ay mas mahina kaysa sa dati. Ito ang eksaktong dahilan kung bakit maraming mga eksperto na hindi nang ahas na makipagsapalaran sa ipinagbabawal na lugar na ito noon ay nagsisiyasat na ngayon dito. Ang balita na ang dalawang pangunahing paksayon ay nagtipon dito upang labanan ang isang fragment ng ancestral artifact ay matagal nang lumabas. 80% ng mga taong naggalugad sa lugar na ito ay dumating para sa fragment ng ancestral artifact. Bukod sa mga treasure hunter na ito, mayroon ding mga eksperto mula sa Sacred Land ng Chanhe Zone. Ang mga taong ito ay nabuo sa isang malakas na pangkat na kasalukuyang naghahanap ng mga pahiwatig sa Burning Heaven Sea. Ang mga miyembro ng upper echelon ng 25-star na paksayon ay Nalipol, na nagdulot ng matinding dagok sa kabuoang lakas ng Chanhe Zone. Kaya naman, ang banal na lupain ay sabik na malaman kung bakit nangyari ang lahat ng ito o kung anong uri ng makalangit na lihim ang nakatago sa ilalim ng pangyayaring ito. Swish! Naglaho ang katawan ni Francis nang pumasok siya sa kanyang Dream Divine Kingdom. Ang dating sinaunang Dream Realm ay ganap niyang pinino sa isang Divine Kingdom, na tinawag niyang Dream Divine Kingdom. Sa sandaling ito, ang lahat sa Divine Kingdom ay nasa ilalim ng kontrol ni Francis. Nagpunta si Francis sa kaibuturan ng Divine Kingdom. Sa pamamagitan ng core ng Divine Kingdom, maayos niyang nakontrol ang buong Divine Kingdom, naging Diyos ng mundong ito. Buzz! Bees!
Ang Heaven Earth Yuan Chi ay mabilis na nagtipon. Gumawa si Francis ng isang independenteng dimensyon na nagtataglay ng parehong katangian ng space-time robe dimension. Bilang karagdagan, ang dimensyon ay naglalaman din ng mga katangian ng enerhiya ng Dream Origin. Nangangahulugan din ito na ang kanyang kakayahan sa realization ay nagkaroon ng hindi nasasalat na epekto sa loob ng espasyong ito. Ang paglilinang sa dimensyong ito ay mas mabuti pa ng kaunti kaysa sa paglilinang sa karaniwang sagradong lupain. Swish! Pagkaupo sa loob ng dimensyong ito, naglabas si Francis ng walang timbang na tela. Space Ancestral Artifact Fragment. Bahagyang ngumiti si Francis. Naghahanda siyang pinuhin ang fragment ng ancestral artifact. Francis, kapag napino mo na itong Space Ancestral Artifact Fragment, maaari mong pagsamahin tayong dalawa sa iyong space-time robe, iminungkahi ng Time Ancestral Artifact na fragment kay Francis. Ang pagsasanib ng dalawang fragment ng ancestral artifact sa space-time robe ay tiyak na magbibigay dito ng malaking pagtaas sa kapangyarihan. Kahit na ang isang bagay ay posible. Si Francis ay positibong natuwa. Hindi na kailangang pag-usapan ang tungkol sa kapangyarihan ng isang fragment ng ancestral artifact. Kung pagsasamahin ang dalawa, natural na magiging mas malakas ang resulta. Ang pagsasanib lamang ng isang time fragment sa space-time robe ay hindi gaanong magagawa, ngunit kapag nagdaragdag din sa isang space fragment, ang proseso ay magiging napaka-smooth at ang huling produkto ay napakadaling gamitin, idinagdag ng time fragment. Okay, pagkatapos ay gawin natin ito. Agad na sinimulan ni Francis na pinuhin ang fragment ng Space Ancestral Artifact. Dahil napino na ang isang fragment bago at kasama ang kanyang space law, kailangan lang ni Francis ng 3 buwan para pinuhin ang space fragment. Sinubukan ni Francis na isama ang dalawang fragment ng ancestral artifact na ito sa space-time robe. Dahil ang dalawang fragment ng ancestral artifact na ito ay may magkaibang katangian, mariin nilang tinanggihan ang isa't isa. Gayunpaman, ang space-time robe ay may likas na mapagparaya at maaaring hawakan ang parehong mga fragment ng ancestral artifact. Unti-unting nagsanib ang dalawang fragment ng ancestral artifact sa space-time robe. Sa sandaling ito, ang space-time robe ay nagliliyab ng nakasisilaw na pilak na liwanag, na tila na ibalik sa bagong kondisyon. Ang lahat ng pinsalang natamo nito ay agad na naayos. Siyempre, ang mga fragment ng ancestral artifact ay hindi tunay na pinagsama sa space-time robe, pansamantala lang silang naninirahan sa loob nito. Space-time barrier. Inactivate ni Francis ang space-time robe at ang dalawang fragment ng ancestral artifact sa loob nito. Sa isang iglap, lumabas ang hindi totoong liwanag mula sa space-time robe at binalot si Francis. Swish! Inilabas ni Francis ang isang daliri, nagpaputok ng bolt ng enerhiya ng Chaos Origin. Ang enerhiya ng Chaos Origin na ito ay lumipad papunta sa space-time barrier at agad na bumagal, ang lakas nito ay dahan-daang nawala. Sa oras na umalis ang Chaos Origin bolt sa space-time barrier, halos ganap na itong nawala. Pagkatapos ay sinubukan ni Francis ang iba pang kakayahan ng space-time robe. Ang mga resulta ay nagbigay ng kasiyahan kay Francis. Sa buod, ang pagsasama-sama ng dalawang fragment sa loob ng space-time robe ay mahalagang magkakapatong sa kanilang mga kakayahan. Ito ay mas mahusay at mas madaling gamitin kaysa sa kung sila ay pinaghiwalay. Buzz! Bees! Sa sandaling ito, isang kakaibang alon ng enerhiya ang nagmula sa kanyang Diyos na altar. Ipinadala ang kanyang isip dito, natuklasan ni Francis na ang kanyang God altar ay gumawa ng kakaibang bola ng madilim at magulong enerhiya. Habang pinipino ang fragment ng ancestral artifact at ginagawa ang pagsasanib, nahati ni Francis ang isang bahagi ng kanyang isip upang linangin. Enerhiya ng Primal Chaos. Tuwang-tuwa si Francis. Sa pagkuha kay Francis, na-activate ni Beiming ang kanyang heaven-mending race bloodline at pinakawalan ang primal chaos energy na ito para agawin si Francis. Para sa kadahilanang ito, si Francis ay hindi pamilyar sa enerhiya na ito. Kahit na ang heaven-mending race ay nasa ika-6 na ranggo, ang enerhiya ng primal chaos na ito ay mas malakas kaysa sa origin energy ng ika-5 na ranggo na God martial race.
Tulad ng inaasahan ko, kapag ang Chaos 7 Void Origin Technique ay umabot sa pagiging perpekto, ito ay magbubunga ng Primal Chaos na enerhiya. Bagamat mayroon lamang kaunting enerhiyang Primal Chaos, ito ay napik mula sa maraming layunin at batas, na ginagawa itong napakadalisay. Biz. Kinuha ni Francis ang enerhiya ng Primal Chaos na ito at pinagsama ito sa kanyang Chaos Origin Divine Sword. Boom! Bang! Sa isang hiwa, ang espada ay nagpakawala ng napakalawak na daloy ng magulong enerhiya. Ang enerhiya na ito ay hindi nalabanan ng anuman at baliw na hinihigop ang lahat ng enerhiya sa landas nito. Ito rin ay lubhang nakapipinsala. Boom! Naghukay si Francis ng isang napakalaking toddling sa lupa na namuo ng magulong enerhiya. Lalong lumakas ang lumalamon na katangian. Pagkatapos ng pagsasama sa enerhiya ng Primal Chaos, ang Chaos Origin Divine Sword ay naging mas matatag. Ang kakayahan nitong lumamon at ang kabuoang lakas ay tumaas din. Tinansya niya na ang Chaos Origin Divine Sword na sinaniban nitong sliver ng Primal Chaos Power ay nagawang makipaglaban sa Divine Power ng Beiming nang hindi niya ginagamit ang kanyang bloodline. Ang kapangyarihan ng Primal Chaos ni Beiming ay nalinang sa pamamagitan ng kanyang bloodline habang si Francis ay nag-condense ng isang sliver sa pamamagitan ng paglinang ng kanyang teknik at sa tulong ng kanyang space and time laws. Ang isang pag-atake na kumpleto sa kapangyarihan ng Primal Chaos ay tiyak na magiging mas malakas. Gayunpaman, ang paggawa nitong sliver ng Primal Chaos Power ay nangangahulugan na ang Chaos 7 Void Origin Technique ay umabot na sa limitasyon nito. Kung nais ni Francis na gumawa ng anumang karagdagang pag-unlad, kakailanganin niyang maghanap ng bagong sining o lumikha ng sarili niyang sining. Mayroon ding isa pang paraan, na kung saan ay upang bumuo ng mga mapagkukunan at enerhiya sa loob ng mahabang panahon, kung saan ang isa ay natural na masira. Sa totoo lang, maraming Godlord sa Ancient Desolate Realm of Gods ang gumamit ng ikatlong paraan para sumulong sa cultivation. Para sa kadahilanang ito, marami sa kanila ay napakatanda na nabuhay ng daan-daang milyong taon, kahit bilyon-bilyong taon. Si Francis ay natural na hindi makapaghintay ng ganoon katagal. Ang pinakamabilis na paraan ay ang paghahanap ng isang cultivation art. Sa kabutihang palad, nakakita ako ng maraming impormasyon tungkol sa Heaven Mending Race sa lihim na library ng Heaven's Legacy Race. Ngumiti si Francis. Siya ay may tiwala na ang cultivation art na pinakaangkop para sa kanya ay ang sining ng Heaven Mending Race. Matapos ibuod ang impormasyong nakalap niya sa lihim na aklatan, natukoy niya na mayroong 3 lugar na maaaring nagtatago ng mga lihim, pamana, at kayamanan ng Heaven Mending Race. Ang isa sa mga puntong ito ay nasa zone na katabi ng Chanhe Zone, ang Tungtay Zone. Kailangan kong maghanda para umalis. Ang paghahanap para sa Heaven Mending Race ay naging kanyang unang prioridad. Bago umalis, Heavenly Closure Seal. Ginamit ni Francis ang Heavenly Closure Sealing art na ibinigay sa kanya ni Blake para selyuhan ang kapangyarihan ng kanyang Dream God Eye. Kasalukuyang masiglang sinisiyasat ng Sacred Land ng Chanhe Zone ang misteryosong pagkawala ng mga dalubhasa ng Diyos Lord ng 25-star na paksayon. Kung may kumikilala kay Francis bilang ang 9th God Eye, siya ay mahihirapan. Kumpiyansa si Francis na ang Chanhe Zone ay mayroon ding isa sa mga branch faction ng Heaven's Legacy Race, at kung malalaman ito ng Heaven Lord, hindi magtatagal bago dumating ang mga top-class na eksperto upang hulihin si Francis. Kung siya ay mahulog muli sa mga kamay ng Heaven Lord, ang Heaven Lord ay tiyak na magiging mas maingat. Kahit na may thought teleportation, malamang na hindi makakatakas si Francis. Whoosh! Ang dreamy silver na buhok ni Francis ay unti-unting lumabo, nawala ang espiritu nito at naging ordinaryong buhok. Matapos ay silang Dream God Eye, tinatakan din ni Francis ang kanyang aura. Nang matapos ito, umalis siya sa Dream Divine Kingdom at tumungo sa Tungtay Zone. Wala pang kalahating taon, ligtas na nakarating si Francis sa Tungtay Zone. Bumili si Francis ng magaspang na mapa ng Tungtay Zone mula sa isang malaking exchange spiritual hall. Ang lugar ay malapit sa Pyryang Palace. Ang Pyryang Palace ay isa sa 3 pangunahing 5-star na paksayo ng Tungtay Zone.
Nilinang ng mga miyembro nito ang Young Fire at nagtataglay ng pambihirang lakas. Sagot ng munting Paz ang magnanakaw. Habang naghahanda siyang umalis, biglang huminto si Francis. Ngayon pa lang ay nakaramdam na siya ng tugon mula sa kontrata ng alagang hayop sa pagitan niya at ng munting Paz ang magnanakaw. Bagamat ang sagot ay napakaikli, natitiyak ni Francis na ang maliit na Paz ang magnanakaw ay nasa Tungtay Zone, at hindi ito kalayuan sa lugar na tinatahak ni Francis. Bahagyang umalis si Francis sa Ziling Zone upang hanapin ang maliit na Paz ang magnanakaw, ngunit sa kalagitnaan ng kanyang paglalakbay, ang kanyang mga plano ay nabalisan ng fragment ng ancestral artifact at ng Heaven's Legacy Race. Kahanga-hanga. Bahagyang ngumiti si Francis. Ang munting Paz ang magnanakaw ay kasama na niya mula pa noong Broken Moon Clan. Matapos na hindi makita ang maliit na Paz ang magnanakaw sa napakatagal na panahon, talagang nagsisimula ng makaligtaan si Francis. 1484. Matapos kumpirmahin ang kanyang destinasyon, umalis si Francis patungo sa Puryang Palace. Habang dumadaan sa isang malaking exchange spiritual hall, narinig niya ang balita ng Heaven's Legacy Race at nagpas siyang huminto ng ilang sandali. Narinig ko na ang mga bakas ng isang napakalaking pangkat ng Heaven's Legacy Race ay natuklasan sa Ancient Desolate Realm of Gods kani-kanina lang. Ang ikatlong ranggo na lahi na kilala sa talino nito. Ang pangalan ng Heaven's Legacy Race ay kadalasang nagdulot ng paggalang sa iba. Ang third-ranked Heaven's Legacy Race ay ang pinakamatalino sa lahat ng 10,000 Ancient Race. Minsan na silang gumawa ng mga sandata ng malawakang pagwasak na maaaring sirain ang buong mundo, sinubukang duplicate ang perpektong linya ng dugo ng sinaunang lahi, at sinubukan pa nilang gumawa ng mga time machine para makapaglakbay sila sa nakaraan at mabago ang kasaysayan. Ang kanilang iba't ibang mga ideya ay nag-iwan sa iba pang 10,000 karera na masindak. Ito rin ang dahilan kung bakit ang kanilang walang pidyaw na pandarambong at pag-unlad ay kalaunan ay nakasakit sa maraming sinaunang lahi, na naging dahilan upang sila ay magsama-sama upang hampasin ito at pilitin itong itago. Walang nag-asam ng balita tungkol sa Heaven's Legacy Race na muling babalik pagkatapos ng mahabang panahon. Tila ang malaking laban ng iyon ang nagpilit sa Heaven's Legacy Race na ihayag ang sarili nito, nag-isip si Francis. Bagamat nasa secret chamber siya noon, naramdaman niya ang matinding kaguluhan sa labas ng Divine Kingdom. Imposibleng itago ang gayong malaking kaguluhan. Gayunpaman, alam lang ng mga taong ito na lumitaw ang Heaven's Legacy Race, ngunit wala silang alam tungkol sa kung ano ang gustong gawin nito. Nabuo ni Francis ang kanyang sariling pangunawa pagkatapos na manatili doon ng ilang sandali. Sa kanyang pananaw, ang Heaven Lord ay isang sobrang ambisyosong tao, at ang Heaven's Legacy Race ay walang alinlangan na may ilang layunin na kakaunti lang ang nakakaalam. Ngunit hindi mapakali si Francis na mag-alala tungkol sa mga ganoong bagay. Kasalukuyan niyang kailangan na dagdagan ang kanyang lakas sa lalong madaling panahon upang maprotektahan niya ang kanyang sarili. Bukod sa balita sa Heaven's Legacy Race, mayroon ding balita sa Ninth God Eye. Alam lang nila na lumitaw ang ika-9 na mata ng Diyos, ngunit walang ibang tiyak tungkol dito. Pagkatapos makinig sa paligid, nalaman ni Francis na ang paksayon na umatake sa Heaven's Legacy Race noon ay ang Godzillang Sacred Land. Paksayon ni Blake. Pwede bang? Nakita ni Francis si Blake na tumakas noon. Walang alinlangan na si Blake ay may makabuluhang katayuan sa Sacred Land, at tiyak na sinabi niya sa Sacred Land ang tungkol sa Ninth God Eye. Sa madaling salita, inatake ng Godzillang Sacred Land ang Heaven's Legacy Race hindi para sa paghihiganti. Ang tunay nilang layunin ay marahil ang Ninth God Eye. Malamang na, pagkatapos mabaygo, pinili ng Godzillang Sacred Land na ipalaganap ang balita sa paligid. Matapos maunawaan ang lahat ng ito, umalis si Francis sa Exchange Spiritual Hall at nagpatuloy sa kanyang paglalakbay. Pagkaraan ng 10 araw, habang siya ay dumadaan sa isang malawak na lawa. Prayer Room. Ang nanginginig sa langit na mga tunog ng labanan ay nagmula sa malayo. Diyos Panginoon. Agad na tinukoy ni Francis ang mga antas ng lakas ng mga manlalaban. Ang mga labanan sa antas ng Diyos Panginoon ay karaniwang isang napakabihirang pangyayari sa Ancient Desolate Realm of Gods.
Binuksan ni Francis ang kanyang kaliwang mata at nakitang may tumutugis sa malayo. Ang hindi nakapagsalita kay Francis ay ang pagtugis na ito ay patungo sa kanyang direksyon. Ang tumakas ay isang matanda na may tuwid at tapat na mukha at nagninangas na pulang buhok. Siya ay isang First Heaven God Lord. Ang mga humahabol ay dalawang First Heaven God Lords, na ang isa sa kanila ay isang Peak First Heaven. Ang dalawang humahabol na ito ay parehong nakatago sa madilim na daloy ng enerhiya na ikinubli ang kanilang mga anyo. Sumulyap kay Francis ang tumatakas na pulang buhok na elder bago lumipad lampas sa kanya. Dahil itinatago ni Francis ang kanyang lakas, naniwala ang tumatakas na elder na masyadong mababa ang antas ng cultivation ni Francis at tuluyang hindi siya pinansin. Pagkatapos ng lahat, si Francis ay nagpakita rin ng napakabata. Ngunit ang hindi inaasahan ni Francis ay ang dalawang tumutugis sa God Lords ay marahas na pinandilatan si Francis. Nakita ng batang ito. Patayin. Isa sa mga Lord na medyo may edad na ang boses, ay tumawag. Pagkaraan ng ilang sandali, isang napakalaking palad ng madilim na enerhiya ang umungol patungo kay Francis. Ang lawa sa ibaba ay itinapon sa kaguluhan, naglalakihang alon na humahampas at umiikot sa ibabaw nito. Si Francis ay malamig na umungol sa sama ng loob. Inipon ang kanyang Chaos Origin Divine Power, sinuntok niya. Boom! Bang! Ang tila ordinaryong suntok na ito ay nagpawi sa pag-atake ng Diyos na Panginoong iyon. Ang Diyos na Panginoon na nagpadala ng pag-ataking iyon ay nanigas sa pagkabigla. Nagkamali tayo. Ang isa pang Diyos na Panginoon, na may boses ng isang nasa katanghaliang gulang na lalaki, ay nagsalita. Malaking kasalanan ang ginawa namin ngayon lang. Good sir, patawarin mo kami. Muling nagsalita ang matanda na boses. Kung pinukaw nila ang isang Diyos na Panginoon habang hinahabol na nila ang iba, magkakaroon sila ng tunay na problema sa kanilang mga kamay. Kaya, agad siyang humingi ng tawad kay Francis. Nang makitang humingi sila ng tawad, naghanda si Francis na umalis. Ngunit sa sandaling ito, kumislap ang mga mata ng tumatakas na pulang buhok, at lumingon siya kay Francis. Good sir, please save me. Ang matandang ito ay handang mag-alok ng malaking gantimpala ng God crystals at resources. Ang pulang buhok na matanda ay tila nagsusumamo sa kanyang tono. Nasugatan na siya, at malaki ang posibilidad na mamatay siya habang tinutugis ng dalawang Lord na ito. Walang sinabi si Francis at naghanda na umalis. Ang mga kristal ng Diyos at mga mapagkukunan na inaalok ng isang ordinaryong unang langit na Diyos Panginoon ay walang interes sa kanya. Bukod dito, ito ay isang bagay sa pagitan ng iba pang mga Panginoon ng Diyos, kaya talagang wala siyang pakialam. Maraming salamat. Good sir, please travel safely. Ngumiti ang dalawang tao sa itim na daloy ng enerhiya. Itigil ang pagtutol at ibigay ang iyong sarili. Sigaw ng isa sa mga lalaki. Swish swish swish. Isang sibat ang lumitaw sa kanyang kamay, ang dulo nito ay nagpapaputok ng hindi mabilang na mga bolts ng enerhiya na napakasiksik na hindi na nila maiiwasan. Magandang sir, huwag kang pumunta. Iligtas mo ako at walang alinlangan na gagantimpalaan ka ng Puriang Palace bilang pasasalamat. Ang pulang buhok na elder ay nasa matinding panganib, at muli siyang nagsumamo para sa tulong ni Francis. Purong Yang Palace. Ang mga mata ni Francis ay kumislap, ang kanyang ekspresyon ay bahagyang kumikibot. Pinaplano niyang pumunta sa Puriang Palace para tingnan ang ilang bagay. Matapos ibuod ang lahat ng impormasyong nakalap niya sa library ng Heaven's Legacy Race, sa huli ay natukoy niya na maaaring mayroong mga lihim, pamana, at kayamanan ng Heaven Mending Race sa bakuran ng Puriang Palace ng Tongtai Zone. Mayroong ilang mga sekreto na tiyak na hindi sasabihin sa kanya ng Puriang Palace, ngunit kung ililigtas niya ang isang God Lord of Puriang Palace, ang paksayo na ito ay tiyak na susubukan ang lahat para tulungan siya. Biglang lumingon si Francis at tumingin sa matanda na may pulang buhok. Magandang sir, mangyaring huwag pansinin ang bagay na ito. Kapag natapos na namin siya, handa kaming ibigay sa iyo ang kalahati ng kung ano ang nasa kanyang interspatial na dimensyon.
Nakita ng dalawang humahabol si Francis na tumalikod at alam nilang magbabalik ang sitwasyon, kaya agad nilang sinubukang suhulan siya para tumingin sa ibang direksyon. Si Francis ay mukhang bata pa at isa siyang first heaven. Kung sumama siya sa matanda na may pulang buhok, hindi pa rin sila magkatugma. Gayunpaman, hindi rin gaanong magagawa ng mga humahabol sa dalawang Panginoong Diyos na nagtutulungan. Ang pag-aalay ng kalahati ng kayamanan ng Diyos na Panginoon ay hindi kapani-paniwalang mapagbigay. Pagkatapos ng lahat, hindi sinasadyang dumating si Francis sa sitwasyong ito. Good sir, ang Pyriang Palace ay isang 5-star faction. Maaari kitang imbitahan na maging panauhin ng ating Pyriang Palace, kung saan maaari kang tumanggap ng anumang kailangan mo. Nakakita ng pagkakataon ng pulang buhok na matanda at agad na pinaganda ang kanyang alok. Si Francis ang tanging pag-asa niyang mabuhay sa oras na ito. Kayong dalawa, umalis na kayo dito. Tinahol ni Francis ang dalawang lord na iyon sa madilim na daloy ng enerhiya. Napagpasyahan niyang iligtas ang elder. Ano? Ang dalawang humahabol ay medyo namangha. Kahit na nagpasya si Francis na makialam, ang ugali na ito ay medyo mayabang. Ang isang taong napakabata ay maaari lamang maging first heaven, at hindi siya makakalaban sa kanilang dalawa, kahit na magtrabaho siya kasama ang nasugatan na nakatatandang pulang buhok. Parang kailangan kong gumamit ng dahas. Malamig na bumantong hininga si Francis at nagpadala ng surge ng Chaos Origin Divine Power. Nagdilim ang mundo habang ang lahat ng enerhiya sa nakapalibot na lugar ay nagtatagpo kay Francis. Nagulat ang dalawang humahabol at naramdamang may masamang mangyayari. Sa sandaling ito, sumuntok si Francis, at kaagad na isang napakalaking kamao na gawa sa dark energy ang sumakit patungo sa mag-asawa. Napakalakas. Nang harapin ng dalawa ang pag-atake ni Francis, napagtanto lamang ng dalawa kung gaano kalakas si Francis. Panay ang divine power sa kamao na ito ang nagpang-inig sa kanilang dalawa sa takot. Umalis. Agad na nagdesisyon ang mag-asawa. Pagkatapos ng lahat, nang magpasya si Francis na makialam, nabigo na sila, lalo pa ang katotohanang napakalakas ni Francis. Boom! Bang! Nagtulungan silang dalawa para maglagay ng depensa na halos hindi napigilan ang pag-atake ni Francis. Pagkatapos noon ay mabilis na tumakas ang dalawa. Nalaglag ang panga ng pulang buhok na matanda, at ilang sandali pa ay napawi niya ang kanyang pagkagulat. Maraming salamat, mabuting Ginoo, sa pagligtas sa aking buhay. Ang pulang buhok na elder ay time na tumingin kay Francis. Dati na niyang pinagdudahan ang lakas ni Francis, ngunit pagkatapos ay personal niyang nasaksihan na tinatakot ni Francis ang kanyang dalawang humahabol. Ang isang kabataang may ganoong lakas ay kailangang mapabilang sa ilang sagradong lupain. Hindi mo ba ako inimbitahan sa Pyriang Palace bilang bisita? Balak kong bisitahin ang lugar na iyon. Ngumiti si Francis. Dahil nagpaplano na si Good Sir na bumisita, natural na sasalubungin ka ng Pyriang Palace. Medyo nagulat ang pulang buhok, ngunit natutuwa pa rin siyang dalhin siya. Sa pagpunta doon, nalaman ni Francis na ang pulang buhok na elder na ito ay tinatawag na Amon, at siya ay isang elder ng Pyriang Palace. Habang nasa isang ekskursyon sa labas, siya ay tinambangan, at habang tumatakas, nasagasaan niya si Francis. Tungkol sa kanyang sariling pagkakakilanlan, binigyan ni Francis ang pangalang Winford, at sinabi rin niya na siya ay isang Diyos na Panginoon ng buhay na sagradong lupain. Mababawasan nito ang hinala ng matanda sa kanya. Ang Life Sacred Elzoidi ay hindi kapani-paniwalang pakopya malayo, at ang isang sacred land ay magkakaroon ng maraming Diyos Lords. Papalapit ng papalapit ang tugon ng munting pasang magnanakaw. Naramdaman ni Francis sa pamamagitan ng kontrata ng alagang hayop na nasa malapit ang maliit na pasang magnanakaw. Habang sila ay nagpatuloy, napagtanto ni Francis na ang maliit na pasang magnanakaw ay nasa paligid ng Pyriang Palace. Ang maliit na pasang magnanakaw ay may mga kakayahan sa panghuhula, kaya marahil ay alam na nito na si Francis ay patungo sa Pyriang Palace at nagpasya na hintayin siya doon. Pagdating niya sa Pyriang Palace, naging sigurado si Francis sa puntong ito. Ang Pyriang Palace ay itinayo sa ibabaw ng matayog na hanay ng mga bundok.
Ang mga gusali nito ay ginto at pula, lahat ng mga ito ay naglalabas ng matinding init. Sa loob ng Pyrian Palace, sa gitnang bulwagan, ang lahat ng mga miyembro ng upper echelon ay nagtipon. Ang Pyrian Palace Master ay isang matangkad at payat na elder na may pulang damit, isang second heaven na may malakas na aura. Mayroon ding isa pang Diyos na Panginoon sa tabi niya, isang nasa katanghaliang gulang na lalaki sa unang langit. Dapat talaga tayong magpasalamat kay Good Sir sa iyong mga pagsisikap. Ilang beses nang nagpahayag ng pasasalamat ang Pyrian Palace Master. Ang Pyrian Palace ay mayroong 3 Godlord sa kabuuan. Sa pamamagitan ng pagliligtas sa buhay ng isang Diyos na Panginoon, masasabing binago ni Francis ang kapalaran ng Pyrian Palace. Magandang sir, kung mayroon kang anumang kahilingan, mangyaring sabihin ito. Gagawin ng Pyrian Palace ang lahat ng makakaya upang matupad ito. Ipinahayag ng Pyrian Palace Master. Sa kanyang pananaw, dahil nailigtas ni Francis ang buhay ni Amon at nagpaplanong personal na bisitahin ang Pyrian Palace, walang alinlangan na mayroon siyang lihim na motibo. Ang Hanford na ito ay talagang may isang bagay na nagdala sa kanya dito. Tumigil sandali si Francis. Hindi niya direktang matalakay ang mga sekreto ng Heaven Mending Race. Kailangan niyang humanap ng ibang dahilan para imbestigahan ang lugar. Sa sandaling ito, whoosh! Isang Pyrian Palace Elder ang sumugod sa loob. Anong nangyayari? Hindi mo ba nakikita na ako ay nag-e-entertain ng isang pinarangalan na panauhin? Nagalit ang Pyrian Palace Master sa pagkagambalang ito. Palace Master, ito na naman ang pasang iyon. Medyo hindi magandang tingnan ang pagniwi ng matanda. 1485. Palace Master, ito na naman ang pasang iyon. Medyo hindi magandang tingnan ang pagniwi ng matanda. Ang salitang pusa ay nagngangalit sa Pyrian Palace Master, at agad siyang tumayo. Palace Master, ano ang tungkol sa isang pusa? Sigurado na ngayon si Francis na ang pusa ng Pyrian Palace ay ang munting boss ang magnanakaw. Isang taon na ang nakalilipas, dumating ang isang pusa na hindi alam ang pinanggalingan. Medyo kakaiba, gumagala lang sa lugar. Hindi ito pinansin ng Pyrian Palace, hindi inaasahan na ito ay makalusot sa Celestial Garden at makakain ng kaunti sa mga mahahalagang halaman natin. Ang Pyrian Palace Master ay nagbigay ng buod ng nangyari. Sa totoo lang, noong unang napansin ng Pyrian Palace kung gaano kakaiba ang pasang ito, sinubukan nilang hulihin ito, ngunit paulit-ulit silang nabigo. Tungkol naman sa Celestial Garden, iyon ay isang independenteng dimensyon kung saan ang Pyrian Palace ay nagtanim ng iba't ibang mahahalagang halaman. Nang maglaon, ang magnanakaw na pusa ay sumilip at kumain ng kaunti sa mga halamang ito. Palace Master, ang pasang iyon ay sumilip muli sa Celestial Garden. Nagsalita ulit ang matanda na kakapasok lang. Palace Master, ang pasang ito ay masyadong tuso. Imposibleng mahuli ito. Dapat natin itong patayin o itaboy para hindi na ito makabalik. Si Amon ay nagkaroon ng kaunting pag-unawa sa problemang ito at nagpayo. Pumunta ka. Ang mga mata ng Pyrian Palace Master ay sumabog sa pulang ilaw habang siya ay sumisingil palabas. Hindi nagtagal ay dumating ang grupo sa Celestial Garden. Ito ay isang kahangahangang lupain na puno ng yuan chi, at maraming hindi mabibili na halamang gamot at halaman ang itinanim dito. Sa sandaling ang mga Lord at Ancient Gods ay pumasok sa hardin at ipinadala ang kanilang divine senses, hindi nagtagal ay nakita nila ang isang kulay pilak na kulay abo na pusa na yamakap sa isang pulang malakristal na prutas at kumukuha ng malalaking kagat mula dito. Maliit na pasang magnanakaw. Bahagyang ngumiti si Francis. Ang pasang tumulong sa sarili sa mga masasarap na pagkain ng Celestial Garden ay walang iba kundi ang munting pasang magnanakaw. Ang maliit na pasang magnanakaw ay lumaki ng kaunti. Matapos mahiwalay kay Francis, malamang na nagdala ito ng kapahamakan sa ilang tao. Iyan ay ang Heaven Fire True Young Fruit. Isang prutas lamang ang mahinog kada 1,000,000 taon. Nakita ng Pyrian Palace Master ang prutas sa mga kamay ng pusa at napadpad sa lupa sa galit. Whoosh! Sinubukan ng 3 Lord na palibutan ang magnanakaw na pusa mula sa 3 panig.
Ngunit ang tatlong Godlords ay napansin ng munting pos ang magnanakaw bago pa man sila makalapit. Nilunok nito ang natitirang prutas at tumakas sa malayo bilang isang pilak na bahid ng liwanag. Pagkatapos nito, tumangging sumuko ang tatlong Diyos Panginoon. Bagamat ang maliit na pos ang magnanakaw ay mas mabilis kaysa sa tatlong Panginoong Diyos, kung magtatagpo sila dito mula sa maraming direksyon, at dahil hindi ganoon kalaki ang dimensyong ito, hindi sila maiiwasan ng munting pos ang magnanakaw. Ngunit sa isang direktang labanan, ang maliit na pos ang magnanakaw ay hindi natakot kahit sa isang unang langit na Diyos na Panginoon. Buzz! Bees! Ang maliit na pos ang magnanakaw ay nagpalawak ng kanyang mga kuko. Ang mga mahiwagang karakter ay nagsimulang dumaloy sa kanila, at ang puting hamog na nagyelo ay dahan-daang nagsimulang kumulo. Ang munting pos ang magnanakaw ay biglang sumulpot sa tabi ni Amon at humampis ng mga kuko nito. Mag-ingat! Iyan ang kapangyarihan ng Ice Deep Race. Nagbabala ang purong yang Palace Master. Sandali silang nakipagsagupaan sa magnanakaw na pusa noon at nagkaroon ng kaunting pag-unawa sa mga kakayahan nito. Malamig na bumantong hininga si Amon, at ang kanyang buong katawan ay sumabog ng mabangis na pulang apoy habang siya ay sumuntok. Boom! Hiss! Sa sagupaang ito, talagang mas malakas ang kapangyarihan ng Ice Deep Race ng maliit na magnanakaw na pusa. Ang napakalamig na enerhiyang iyon ay patuloy na umaatake sa Yang Fire, kahit na direktang nagyayelo ang ilan sa mga ito. Ngunit sa sandaling ito, ang dalawa pang Diyos na Panginoon ay lumapit sa maliit na pos ang magnanakaw. Swish! Nag-iwan ng blur ang maliit na pos ang magnanakaw habang ito ay nawala. Naku, nasugatan ka, kung hindi, baka matagal mo pang napagabala ang magnanakaw na pos ang iyon. Bumantong hininga ang purong yang Palace Master. Kababalik lang ni Amon at hindi pa nakaka-recover sa kanyang mga pinsala. Junior brother, mukhang nasugatan ka rin. Bumaling si Amon sa nasa katanghaliang gulang na lalaki, na siyang ikatlong Diyos na Panginoon ng Pure Yang Palace. May mga bagay na hindi mo alam. Hindi nagtagal, na-ambush din ako. Buti na lang at napansin ko noon pa, kaya nakatakas ako kasama ang buhay niya. Naiinis na dumura ang nasa katanghaliang gulang na lalaki. Ang kanyang mga pinsala ay talagang mas malubha, na kahit na pagkatapos ng mahabang panahon, hindi pa rin siya ganap na naka-recover. Maaaring ito ay Shadow Stream Peak. Sa isip-isip ni Amon. Ang Shadow Stream Peak ay isa ring 5 star na paksayon ng Tongtai Zone, at hindi pa ito naging maayos sa Pure Yang Palace. Patayin mo! Galit na ungol ng purong Yang Palace Master. Ang iba pang dalawang Godlords ng Pure Yang Palace ay tinambangan, na kung saan ay iniwan na ang Pure Yang Palace Master na nagngangalit. At ngayon, sinusubok ng magnanakaw na pos ang ito ang limitasyon ng kanyang pasensya. Sa sandaling ito, ang purong Yang Palace Master ay ganap na sumuko sa paghuli sa magnanakaw na pusa at nagpasya na patayin na lang ito. Swish! Kinasuhan mismo ng tatlong Godlords ang magnanakaw na pusa. Moo! Tumingin ang munting pos ang magnanakaw sa tatlong Diyos Panginoon at saka gumawa ng malaswang kilos. Lalo nitong ikinagalit ang tatlong Godlord ng Pure Yang Palace. Swish! Ang munting pos ang magnanakaw ay naglaho sa isang bahid ng liwanag. Paano biglang bumilis ang magnanakaw na pos ang ito? Nagulat ang purong Yang Palace Master. Ang magnanakaw na pusa ay naging mas mabilis kaysa dati. Matapos itong habulin ng kalahating araw, nagawa lang ng tatlong Godlord na makipagsabayan sa pusa, ngunit nabigo silang masugitan ito. Ang Celestial Garden naman ay nawasak. Siyempre, ginawa ng tatlong Lord ang lahat ng kanilang makakaya upang mabawasan ang pinsalang ito, ngunit ang maliit na pos ang magnanakaw ay sadyang tumakas sa lupa, na iniwan silang walang ibang pagpipilian. Lahat, bakit hindi mo ako hayaang harapin itong magnanakaw na pusa? Sa oras na ito, sa wakas ay nagsalita ang malayong Francis. Kuya Hanford, paano namin itatanong ito sa iyo? Ang purong Yang Palace Master ay tuyong tumawa, ang kanyang mukha ay agad na namula. Isang makapangyarihang 5 star na paksayon ang ibinaba sa antas na ito ng isang pusa, at ginawa nilang katatawanan ang kanilang sarili sa harap ni Francis.
Ako ay isang beast tamer, kaya ako ay isang eksperto sa pakikitungo sa mga maliliit na halimaw na tulad nito. Dagdag ni Francis. Kung ang purong Yampalas Master ay hindi pa rin pumayag pagkatapos marinig ito, kung gayon siya ay medyo hindi makatwiran. Okay. Kailangan kong problemayan si Kuya Francis kung ganoon. Sumangayon ang nagtatakang The Pure Yampalas Master. Sinubukan nilang paamoy ng mga beast tamers sa magnanakaw na pasang ito noon, ngunit ang sub-godlord beast tamers ay walang nagawa sa magnanakaw na pusa habang ang godlord beast tamers ay napakabihirang kaya napakahirap humiling ng kanilang mga serbisyo. Hindi nila inaasahan na ang isang kasing bata ni Francis ay magiging isang beast tamer. Thuish. Agad na lumipad si Francis patungo sa maliit na pasang magnanakaw. Kuya Hanford, kailangan mo ba ng tulong namin? Tanong ng purong Yampalas Master. Sa totoo lang, ayaw niya talagang tumulong. Ang isang godlord beast tamer sa tulong ng tatlo sa kanila ay tiyak na makakapagpaamo ng pusa, ngunit kung nangyari iyon, ang pusa ay kay Francis at si Francis ay magkakaroon din ng impresyon na sila ay walang kakayahan. Talagang umaasa sila na mabibigo si Francis na paamuin ang magnanakaw na pusa. Ang gusto lang nilang gawin niya ay itaboy ito. Hindi na kailangan. Tumanggi si Francis, at pagkatapos ay biglang tumaas ang kanyang takbo, ang kanyang posisyon ay patuloy na nagbabago at mahirap ay pin down. Ngumiti ang purong Yampalas Master. Sa kaloob-looban, iniisip niya na ang mga kabataan ay palaging mapagmataas. Pero ilang saglit pa, nanlamig ang mukha niya. Ang hindi kapani-pani walang bilis. Naningkit ang mga mata ni Amon. Sa sandaling ito, ang bilis ni Francis ay halos katumbas ng maliit na pasang magnanakaw. Moo! Ang munting pasang magnanakaw ay tumawag sa alarma at dali-daling sinubukang tumakas. Mahigpit na hinabol ni Francis, ang kanyang kaliwang mata ay pumipintig ng eye intent. Kaboom! Isang nanginginig sa langit na lightning soul energy ang bumaril pasulong. Ang maliit na pasang magnanakaw ay tinamaan ng mga alon ng enerhiya ng kaluluwa. Nanigas ang katawan nito nang bumagsak ito sa lupa. Thuish. Bago ito bumagsak sa lupa, nagpakatatag ang munting pasang magnanakaw at muling tumakas, nababalot ng takot ang mukha nito. Ngunit mas mabilis pa si Francis. Muli niyang nilapitan ang magnanakaw na pusa, ang kaliwang mata ay naglabas ng enerhiya ng illusion daw na bomb alot sa pusa. Ang tatlong Diyos Panginoon ay tumingin sa gulat, hindi makapagsalita. Bees. Ang illusion energy na inilabas ni Francis ay bumalot sa kaluluwa ng maliit na magnanakaw na pusa, na unti-unting dinadala ito sa ilalim ng kanyang kontrol. Lumapit si Francis sa maliit na pasang magnanakaw at ibinuhos ang kanyang soul intent sa katawan nito. Siyempre, ang lahat ng ito ay isang dula lamang na ginagawa nila at ng munting pasang magnanakaw. Upang mapaniwala ang ibang mga lord na ito ay totoo, pinahirapan niya ng kaunti ang maliit na pasang magnanakaw. Pagkaraan ng ilang sandali, iminulat ng maliit na pasang magnanakaw ang kanyang mga mata, na tila mas masunurin habang nakaupo ito sa gilid ni Francis. Tulad ng inaasahan sa isang hayop na tamer. Lagi silang may paraan ng pakikitungo sa mga bihirang at mahalagang hayop. Tuyong umubo ang purong Yampalas Master bago humagalpak ng tawa. Talagang may pambihirang kakayahan si Brother Hanford sa pagpapaamo ng hayop. Hindi napigilan ni Amon na mapabuntong hininga sa pagtataka. Walang marahas na kalikasan ang pasang ito, kaya hindi naging mahirap ang pagpapaamo nito. Ngumiti si Francis at nagpaliwanag. Moo! Ang maliit na pasang magnanakaw ay tumalon sa balikat ni Francis at gumawa ng isang tusong ngiti. Kuya Hanford, tinulungan mo ang Pure Yampalas na malutas ang isa pang problema. Sa anong dahilan pumunta si Brother Hanford sa lugar na ito? Gagawin ng Pure Yampalas ang lahat para tumulong. Ipinahayag ng purong Yampalas Master. Si Francis ay 2 beses na naglingkod para sa Pure Yampalas, at siya ay isang Diyos na Panginoon ng buhay na sagradong lupain. Kaya, nagplano ang Pure Yampalas na bumuo ng isang magandang relasyon kay Francis sa pamamagitan ng pagtupad sa anumang kahilingan na gusto niya. Naparito ako upang mag-imbestiga ng ilang bagay.
Tungkol sa mga eksaktong detalye, mangyaring patawarin mo ako, dahil hindi ako komportable na pag-usapan ang tungkol sa mga ito, napaka-misteryosong sabi ni Francis. Ang mga miyembro ng Pyryang Palace ay tumango, kinuha si Francis na nasa gitna ng ilang lihim na misyon para sa Life Sacred Land. Umalis ang grupo sa Celestial Garden. Agad na sinabi ng Pyryang Palace Master sa iba na ilihim ang bagay na ito ngayon. Nabigo silang tatlo sa pag-aalaga ng pusa habang nagtagumpay ang isang tagalabas. Kung mailabas ang bagay na ito, masisira nito ang prestihiyo ng Pyryang Palace. Sa pag-alis sa Celestial Garden, naramdaman ni Francis ang enerhiya ng Primal Chaos sa kanyang God Altar na hindi maipaliwanag na nanginginig. Nagulat si Francis at tumigil sandali. Parang ang sikreto ng Heaven Mending Race talaga ay nasa paligid ng Pyryang Palace. Inis kanya ang lugar, ang kanyang tingin sa huli ay huminto sa isang madilim na rehiyon sa tapat niya. Sa kanyang divine sense at sa kanyang space law, natuklasan ni Francis na may nakatago sa loob. Palace Master, ano ang nasa unahan? Tanong ni Francis. Oh, iyan ang isa sa maraming training ground ng Pyryang Palace. Ito ay para sa mga disipulong nasa ilalim ng antas ng sinaunang Diyos, at ito ay nagbubukas minsan sa bawat 100 taon. Ang purong yang Palace Master ay medyo nalilito kung bakit magtatanong ng ganoon si Francis, ngunit sumagot pa rin siya ng totoo. Pagkatapos, hiniling ni Francis na pumasok sa library ng Pyryang Palace para mangalap ng ilang impormasyon. Ang purong yang Palace Master ay agad na sumang-ayon, binuksan ang lahat ng mga libro ng silid-aklatan sa kanya ng walang kondisyon. Ang pananambang sa dalawa sa Godlords ng Pyryang Palace kamakailan ay nagdulot ng hindi kapani-paniwalang pagkabalisa sa Palace Master. Nang malaman niya na si Francis ay nagplanong manatili saglit, napakasaya niyang tanggapin. Pagkatapos ng lahat, medyo malakas si Francis, at kahit na nakatagpo ng panganib ang Pyryang Palace, maaaring makatulong siya sa pagresolba nito. Magnanakaw na pusa, bakit ka pumunta dito? Nagmensahe si Francis sa maliit na pas ang magnanakaw. Ito ay maliwanag na ang maliit na magnanakaw na pusa ay hindi nagpapahinga sa paligid pagkatapos na paghiwalayin. Marahil ay natakot ito sa maraming tao, kung hindi ay hindi na ito magiging mas malakas. Siyempre, ang hitsura ng maliit na magnanakaw na pusa at ang pagkilos na ginawa nito kay Francis ay hindi sinasadyang mas nagtiwala kay Francis ang Pyryang Palace. Malayo sa silangan ng Pyryang Palace, isang grupo ng mga tao na nagtago ng kanilang lakas ay tahimik na sumusulong. Emph, 2 beses kang sumubok ng ambas, ngunit wala ni isa sa kanila ang nagtagumpay. Malamig na sabi ng pinuno, isang matanda na may sungay ng toro. Napayuko ang 2 Godlord sa tabi niya. Nabigo lang kami noong hinahabol namin si Amon dahil biglang nagpakita ang isa pang Diyos na Panginoon, ungol ng nasa katanghaliang gulang na lalaki. Ang kabataang iyon ay nasa loob pa rin ng Pyryang Palace. Nakasimangot ang isang itim na matanda. Silang dalawa ay walang iba kundi ang 2 Panginoong Diyos na unang tumugis kay Amon. Sa pagkakataong ito, sa tulong ng Diyos Lord Cloudmon, ang Pyryang Palace ay magiging walang magawa. Magagamit din natin ang pagkakataong tanggalin ang brat na iyon. Ang matanda na may sungay ng toro ay ungol. 2 beses nilang sinubukang tambangan ang mga Godlords ng Pyryang Palace, at kahit na hindi nila napatay ang kanilang mga target, nasugatan sila ng husto. Ang Pyryang Palace ay nasa pinakamahina nitong punto. Kung niloloko mo ang aking Shadow Stream Peak tungkol sa mga kayamanan ng Heaven Mending Race, huwag mo nang isipin ang pag-alis ng madali. Sa likod ng matanda na may sungay ng toro ay isang magandang babae na nakasuot ng puti at nilalamon ng puting ulap, at siya ang nagbigay ng mahigpit na babaalang ito. 1486. Sa itaas na palapag ng aklatan, pinag-aralan ni Francis ang mga sikreto ng Pyryang Palace. Kasama rito ang mga nagawa ng founding ancestor ng Pyryang Palace at iba pang mga kaganapan sa pag-unlad at kasaysayan nito na kakaunti lang ang nakakaalam. Ang founding ancestor ng Pyryang Palace ay isang Third Heaven Godlord. Ang purong palasyo ng Yang noong panahong iyon ay lubhang maunlad, ngunit ito ay bumababa na ngayon.
Mayroon ding mga detalyadong tala kung bakit bumaba ang Pyriang Palace. Ito ay dahil hinanap siya ng isang kaaway ng taong ang Pyriang Palace Master noong panahong iyon. Pinag-aralan ni Francis ang bawat isa sa mga pangyayaring ito. Marahil ay may mga pahiwatig tungkol sa heaven-mending race na nakatago sa loob. Pagkatapos, pinag-aralan ni Francis ang mga pangunahing insidente na naganap sa paligid ng Pyriang Palace sa kasaysayan, ngunit wala siyang natuklasang kainahinala. Oh, tama, ang lihim na kaharian na iyon mula pa noon. Biglang naalala ni Francis ang reaksyon na nakuha niya mula sa enerhiya ng Primal Chaos sa kanyang God Altar nang umalis siya sa Celestial Garden. Sa oras na iyon, napansin niya ang isang kalapit na sukat ng pagsasanay. Impormasyon sa mga sukat ng pagsasanay ng Pyriang Palace. Mabilis na hinanap ni Francis ang mga aklat na naglalaman ng impormasyong ito at sinimulang basahin ang mga ito. Ang Pyriang Palace ay mayroong 13 sukat ng pagsasanay na nakatarget sa mga disipulo ng iba't ibang antas. Ang pangunahing layunin ng isang dimensyon ng pagsasanay ay upang maasa ang mga disipulo at madagdagan ang kanilang mga kakayahan. Ang lihim na dimensyon ng Yellow Dragon, isa sa 6 na lihim na dimensyon na naiwan ng founding ancestor ng Pyriang Palace, na nakatarget sa mga disipulong mas mababa sa antas ng sinaunang Diyos. Mabilis na nahanap ni Francis ang lihim na dimensyon na nakita niya noon. Ang Yellow Dragon Secret Dimension ay para sa mga mas mababa sa antas ng sinaunang Diyos. Hindi ito masyadong mapanganib, ngunit naitala na ilang True God Prodigy ng Pyriang Palace ang namatay sa loob. Inimbestigahan ng upper echelon ang mga insidenteng ito. Maraming mga kaso kung saan ang mga pagkamatay ay dahil lamang sa mga aksidente o away, ngunit mayroon ding maraming mga kaso kung saan ang dahilan ay hindi alam. Pinag-aralan ni Francis ang impormasyon ng lahat ng iba pang mga lihim na dimensyon at kinumpirma na ang Yellow Dragon Secret Dimension ang pinakakahina-hinala. Ngunit hindi kaagad nakagawa si Francis ng kanyang mga conclusion. Ipinagpatuloy niya ang pag-aaral ng impormasyon. Kinabukasan, nagpa siya si Francis na personal na maghanap sa bakuran ng Pyriang Palace para sa impormasyon. Nagpa siya pa si Francis na tanungin ang mga disipulo na nakapasok sa Yellow Dragon Secret Dimension noon. Dahil kasama niya ang mga enforcer at elder ng Pyriang Palace, sinagot ng lahat ng mga disipulo ang kanyang mga tanong. Sa inner sect disciple region ng Pyriang Palace, nakita ng isang matanda na nakasuot ng gininto ang damit ang mukha ni Francis. Agad siyang ngumisi at sinubukang itago. Paano kaya siya? At kasama niya ang mga enforcer at elder ng Pyriang Palace. Natigilan ng matanda na nakasuot ng gininto ang damit, medyo nataranta ang ekspresyon nito. Hindi niya maiwasang isipin ang kanyang panahon sa Continent Zone. Noong panahong iyon, siya ay isang nakasisilaw na pag-iral, ang pinakamalakas na demigod ng Continent Zone, Demigod Dragon Emperor. Gayunpaman, ang kanyang titulo ng pinakamalakas ay inagaw ni Francis, at ang Grand Imperial Hall na bahagi niya ay nayanig dahil sa Hall of Gods ni Francis. Nang makarating sa Ancient Desolate Realm of Gods, ang True God Dragon Emperor ay nagsayang ng halos 10 taon bago tuluyang nakipag-ugnayan sa kanyang ninuno. Pumasok siya sa Pyriang Palace, kung saan, sa ilalim ng pangangalaga ng kanyang ninuno, masigasig siyang Nagal Inang. Siya ay kasalukuyang isang rank 4 True God. Inaasahan niya na si Francis ay maaaring mas malakas kaysa sa kanya ngayon, ngunit hindi niya inaasahan na maging ang mga enforcer at elder ng Pyriang Palace ay tretuhin siya ng may paggalang. Kahit na gamitin niya ang kanyang relasyon sa kanyang ninuno, hindi niya magagawang banta si Francis. Ayaw niyang tanggapin ito. Noong gabing iyon, hinanap ng True God Dragon Emperor ang kanyang ninuno. Ang ninuno na ito ay may makabuluhang katayuan sa Pyriang Palace at isang rank 8 Ancient God. Ancestor, naaalala mo ba ang Francis na binanggit ko sa iyo noon? Mahinang tanong ng True God Dragon Emperor. Isang matanda na may lantang buhok na nakaupo sa isang nakataas na plataporma ay tumango ngunit walang sinabi. Narinig na niya ang Dragon Emperor na pinag-uusapan ito noon, ngunit ito ay isang kaaway mula sa Continent Zone at hindi gaanong nababahala sa kanya.
Ngayon ko lang siya nakita sa Pyriang Palace, ngunit hindi siya dapat maging miyembro ng Pyriang Palace, at mukhang maganda rin ang relasyon niya sa mga Enforcer at Elder. Sinabi ng True God Dragon Emperor ang lahat. Mga tagapagpatupad at matatanda. Francis. Iminulat ng matanda ang kanyang mga mata, baka sa kanyang mukha ang pagkalito. Nabalitaan niya kamakailan na ang Pyriang Palace ay nakatanggap ng isang pinarangalan na panauhin na tinatawag na Winford. Ngayon, nakita na rin niya si Winford. Ngunit sinasabi ng kanyang apo na ang taong may mga enforcer at matatanda ay tinatawag na Francis. At ang pagbanggit kay Francis ay naging sanhi ng pag-iisip ng matanda sa mga kamakailang chismis tungkol sa Ninth God ay, si Francis. Sabi mo ang taong kasama ng mga enforcer at elder ngayon ay tinatawag na Francis. Ang matanda ay biglang tumayo, ang kanyang mga mata ay kumikislap sa matalim na liwanag. Ang isang taong napakabata na may paglilinang ng Diyos Panginoon at pambihirang lakas ay tunay na nakakabigla. Kahit na sa isang banal na lupain, ito ay isang pambihirang tanawin. Hindi ako maaaring magkamali. Bagamat medyo nagbago ang kanyang hitsura mula sa dati, tiyak na siya si Francis. Mahigpit na ipinahayag ng True God Dragon Emperor. Kahit na nabigo siyang makilala si Francis, hinding-hindi niya mabibigo na makilala ang magnanakaw na pusa sa tabi ni Francis. Nabalitaan kamakailan ng True God Dragon Emperor na may napaka-espesyal na pusa sa paligid ng Pyriang Palace, ngunit hindi siya nagkaroon ng pagkakataon na makita ito, kaya hindi niya ito pinansin. Simula ngayon, hindi mo dapat iharap ang bagay na ito sa sinuman. Matigas na sabi ng matanda. Bakit? Ang True God Dragon Emperor ay medyo nalilito. Ang katayuan ba ni Francis ay hindi pangkaraniwan na kahit ang kanyang ninuno ay hindi nang ahas na saktan siya. Kailangan kong gumawa ng personal na paglalakbay sa Golden Dragon Sacred Land para ipaalam ito sa bagay na ito. Isang bakas ng kasakiman ang lumitaw sa mga mata ng matanda. Kahit na sabihin niya ang bagay na ito sa Pyriang Palace Master, ang Pyriang Palace ay hindi pa rin kayang harapin si Francis. Ang Pyriang Palace Master ay tiyak na magsasabi sa Sacred Land ng balitang ito, at pagdating ng oras, ito ay ang Pyriang Palace Master na gagantimpalaan ng Sacred Land. Kung personal niyang inihatid ang impormasyong ito sa Golden Dragon Sacred Land, kapag nakuha na ang Ninth God Eye, siya ang magiging pinakamalaking benepisyaryo, marahil ay magkakaroon pa ng pagkakataong sumali sa Golden Dragon Sacred Land. Golden Dragon Sacred Land. Natigilan ng True God Dragon Emperor. Ang Sacred Lands ay nakatayo sa bangin ng Ancient Desolate Realm of Gods, na sumasakop sa transcendent at hindi maabot na mga posisyon. Mula sa mga salita ng kanyang ninuno, tila may koneksyon si Francis sa Sacred Land. Manatili ka na lang sa aking tirahan at magtanim sa pag-iisa. Nang walang pahintulot ko, hindi ka pinapayagang lumabas. Utos ng matanda na may lantang buhok bago naglaho. Nakilala ng True God Dragon Emperor si Francis, kaya tiyak na makikilala rin ni Francis ang True God Dragon Emperor. Kaya, pinananatili niya ang Dragon Emperor sa loob para hindi ma-alarma si Francis at lumipad. Batay sa kanyang nalalaman, si Francis ay mananatili sa Pyriang Palace ng ilang panahon, kaya kailangan niyang ihatid ang balitang ito sa lalong madaling panahon. Pagkatapos gumugol ng ilang araw sa Pyriang Palace, hinanap ni Francis ang Pyriang Palace Master. Gusto mong tingnan ang paligid ng Yellow Dragon Secret Dimension. Ang purong niyang Palace Master ay labis na nalito. Ang Yellow Dragon Secret Dimension ay isang lihim na dimensyon ng pagsasanay para sa mga disipulo ng Pyriang Palace sa ilalim ng antas ng sinaunang Diyos. Wala pang mga tagalabas sa loob noon. May kaugnayan ba ang bagay na iniimbestigahan ni Francis sa mga disipulo ng Pyriang Palace? Bagamat siya ay nalilito, nagpa siya ang Pyriang Palace Master na buksan niya ang Yellow Dragon Secret Dimension para kay Francis. Pagkatapos ng lahat, si Francis ay nagbigay sa kanya ng isang magandang impresyon at tumulong sa Pyriang Palace ng 2 beses. At ang Yellow Dragon Secret Dimension ay isang training dimension lamang para sa True God Disciples at hindi ba ganoon kahalaga sa Pyriang Palace. Nang maglaon sa araw na iyon, tinipon ng Pyriang Palace Master ang 2 pang Lord at pumunta sa pasukan ng Yellow Dragon Secret Dimension. Buzz!
Bees. Lumitaw ang mga spatial ripple sa ibabaw ng madilim na dimensyon na iyon. Malapit na. Ang Pyriang Palace Master ay tumawag. Dahil hindi ito ang oras kung kailan ito karaniwang binuksan, nagkaroon ng matinding pagtutol, ngunit walang hindi makontrol. Ngunit sa sandaling ito, biglang may naramdaman ang mga Lord. Ang mga Lord ay lumalapit sa Pyriang Palace, medyo marami sa kanila. Ngumisi si Amon at tumingin sa silangan. Sa labas ng hangganan ng Pyriang Palace. Haha, matatapos na ngayon ang Pyriang Palace. Buong pusong tumawa ang matanda na may sungay ng toro. Strike! Naiinip na ang Diyos Lord Cloudmon at agad na sumigaw. Brer room. Umakyat ang mga ulap, umuungal ang hangin, at nanginig ang buong Pyriang Palace. Ang elder na may sungay ng toro, si Godlord Cloudmon, at ang dalawa pang Godlords ay sabay-sabay na sumalakay. Ang mga pag-atake ng Chaotic Divine Power ay bumaba sa boundary domain ng Pyriang Palace. Pagkalipas ng ilang sandali, nabasag ang domain. Pinangunahan ng 4 na Godlords ang ilang dosenang sinaunang Diyos na naniningil sa Pyriang Palace. Nang pumasok sila sa Pyriang Palace, natuklasan nila na ang Godlords of Pyriang Palace ay nasa kalagitnaan ng pagbubukas ng Yellow Dragon Secret Dimension. Shadow Stream Peak. Si Amon ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin sa galit. Sigurado na siya ngayon na ang dalawang Godlord na tumambangan sa kanya ay mula sa Shadow Stream Peak. Shadow Stream Peak, naging matapang ka para manghimasok sa aking Pyriang Palace. Napangisi ang purong yang Palace Master habang siya ay sumisigaw. Ngunit ang 3 Shadow Stream Peak Godlords ay natigilan sa gulat. Alam mo talaga ang tungkol sa sikreto ng Heaven Mending Race. Ang matanda na may sungay ng toro ay nabigla. Kukutsay na lang niya ang Pyriang Palace bilang incompetent, nakaupo sa ibabaw ng mga kayamanan ng Heaven Mending Race habang walang alam tungkol dito. Kailangang matanto ng isa na ang Heaven Mending Race ay ang ika-6 na ranggo na mythical race ng 10,000 ancient races. Ang mga kayamanan nito ay walang alinlangan na pambihira, at ang pagkuha nito ay magbibigay daan sa isang buong paksayon na tumaas sa isang bagong antas. Siyempre, kamakailan lang niya nalaman ang balitang ito. Kaya, gumawa siya ng mga lihim na plano upang salakayin at sakupin ang Pyriang Palace. Bagamat ang pagkawasak ng isang 5-star na paksayon ay magbibigay ng galit sa Golden Dragon Sacred Land, kapag nakuha na ng Shadow Stream Peak ang mga kayamanan ng Heaven Mending Race, ang lakas nito ay tataas, na makakabawi sa mga pagkalugi na dulot ng pagkawasak ng Pyriang Palace. Sa puntong iyon, ang sagradong lupain ng Golden Dragon ay walang tutol. Ngunit hindi niya inaasahan na sa sandaling dumating siya sa Pyriang Palace, ang mga Godlord nito ay nasa kalagitnaan ng pagbubukas ng Yellow Dragon Secret Dimension. Heaven Mending Race. Ano ang ibig mong sabihin? Ang 3 Godlords ng Pyriang Palace ay lubos na nataranta. Parang nasa Yellow Dragon Secret Dimension nga ang sikreto ng Heaven Mending Race. Nanlalabo ang mga mata ni Francis. Ang panghihimasok ng mga eksperto sa Shadow Stream Peak ay nagpagulo sa mapayapang sitwasyon, ngunit si Francis ngayon ay ganap na sigurado na ang mga sikreto ng Heaven Mending Race ay nasa loob ng Yellow Dragon Secret Dimension. At determinado siyang makuha ang mga ito. Huwag mo nang isipin iyon. Ang matanda na may sungay ng toro ay sumugod pasulong upang ihinto ang pagbubukas. Nakita ng Diyos na si Lord Cloudmon ang ekspresyon sa mukha ng matanda na may sungay ng toro, pinagsama ito kasama ng kanyang mga salita mula ngayon, at naunawaan kung ano ang nangyayari. Ang susi sa pagkuha ng mga kayamanan ng Heaven Mending Race ay nakasalalay sa pagbubukas ng lihim na sukat na ito. Labanan. Ang purong yang Palace Master ay sumuko sa pagbubukas ng lihim na dimensyon at naghanda para sa labanan. Ngunit sa sandaling ito, sumulong si Francis. Bees. Isang balabal ang bumungad sa kanyang katawan, na nababalutan ng misteryosong pilak na kinang. Ang enerhiya ng space-time law ay sumulong sa kalahating bukas na daanan patungo sa lihim na dimensyon. Kuya Francis, anong ginagawa mo? Ang purong yang Palace Master ay natigilan. Bees. Agad na lumawak ang daanan, kung saan si Francis, na nakasuot ng space-time robe, ay pumasok sa loob.
Bagamat nasa panganib ang Pyrian Palace, alam na ng Shadow Stream Peak na narito ang sekreto ng Heaven Mending Race. Kapag lumabas na ang usaping ito, malamang na hindi na papayag ang Pyrian Palace na buksan ang lihim na dimensyon para kay Francis. Ang sitwasyon ay magiging mas komplikado, at ang Pyrian Palace ay maaaring maging kanyang kaaway. Mas mabuting gamitin ang pagkakataong ito para sumugod sa loob, kunin ang mga sekreto ng Heaven Mending Race na nakatago sa loob, at pagkatapos ay umalis. Kung tutuusin, maganda ang pakikitungo sa kanya ng Pyrian Palace, at ginamit ni Francis ang Pyrian Palace para mahanap ang kanyang hinahanap. Ang pamamaraang ito ay ang pinakasimple at pinakadirekta, at iniiwasan nito ang paggawa ng isang kaaway ng mga God Lords ng Pyrian Palace. Salamat po at sinamahan ninyo ako. Ingat lagi mga master.